Nakilala ka na? Hindi, may ano lang ako, may comment yung kasi ulit-ulit yun yun. Ang mahal ng kuryente ngayon. Oo nga. Actually, ang statement na yun, mali. Kasi katulad itong recent na PSA ng Meralco, ang nanalo masinlok, 560 pesos per kilowatt hour, effective 2025. Tiningnan ko yung PSA ng Meralco 2018, August 2018, it was 650. Pag i-update mo yun sa, effect mo yun sa inflation, naka 7 pesos. So, pag titingnan mo, ang mura ng kuryente ngayon kumpara sa dati. Kaya yung lahat ng mga reklamo na sinasabi na ang mahal ng kuryente, puro mali yun. Hindi nag-analyze. Oo, yun to. Kasi ang EPIRA, 2001 pa. Ikumpara mo yun. Saka yung malaking problema talaga, hindi yung presyo, kundi yung blackout. Noon kasi, nung 2000, nauso yung blackout. Pag nag-blackout ka, sira yung pagkain mo sa refrigerator, sira appliances mo, sira yung beauty mo, dahil wala ka malang aircon, electric fan, etc. No? Ang daming sira. So, maski sabihin mo na yung kuryente mo dati na tingin mo 8 pesos mahal, o sabihin mo 12 pesos mahal, kumpara sa 10 pesos dati. Pero ang savings mo doon sa pagkain, savings mo sa kuryente, savings mo sa beauty mo, at saka hindi ka magkandila. Kasi pag nagkandila ka, sunod yan sunog. Madaling sunog sa bahay. Mura pa rin. Kaya sana maintindihan ng publiko at maski ng taga rin sa media na ang mura ng kuryente ngayon kumpara sa dati. Thank you. Baka may comment si Chairman about it. Yeah, kaya malaki rin yung doon yung ang kaya lang yung siguro yung isang problema doon yung price control ng it was done before, no, yung secondary price cap sa which malaki impact talaga noon kasi pag ako may power plant, patingin mo magba-blackout na, magpapatap ako ng diesel power plant. Kailangan, pag nagsumipa yun ng mga 15 pesos, huwag mo naman akong i-price cap. Kasi 10 months, ayan, niyan tumatakbo eh. So, sumusildo ako, may ako. Thank you. Kaya babawiin ko yun. So, thank you. Thank you, Donner. Baka may comment si Chairman. Yung issue po kasi ng mura or mahal, and this is why one of the programs I was working on sa commission, yung partnership po namin with NEDA on coming up with an electricity affordability index. Kasi po yung issue of affordable is very relative. Para po sa isang tao na kumikita, for example lang po, 100,000 pesos a month, affordable po yung kuryente. Pero sa kumikita ng halimbawa 12,000 pesos a month, kung 1/4 nun, pumupunta lang sa pambayad niya ng kuryente, hindi po yun affordable. So, kaya po maganda sana yung kung meron tayong mga indices on food, on yung marami pang indices ang NEDA and PSA, Philippine Statistics Authority. Kung makapagawa tayo ng affordability index for residential consumers, matatrack natin, are we really making it affordable or are we really getting closer to that goal or of affordability? Because it's always contextual. Always contextual on the ability to pay of our consumers. So isa po yun dun sa dimensions that we are working on in the community. Thank you.